Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narinig natin sa Ebanghelyo ang mga pambihirang pagkakataon na nagagalit si Jesus Nazareno. Minsan lang siyang magalit. Kaya makinig tayong maigi. Dahil natitiyak ko naman po, wala sino man sa atin ang gustong magalit si Jesus Nazareno. Bakit siya nagalit? Nasa templo siya at nakita niyang marami ang nagtitinda at sabi nga niya, ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw ang templo. Minsan may napatanong sa akin, parang Quiapo yata yan, Father. Maraming nagtitinda. Pugad ng mga magnanakaw. Diba? Kilala tayo. Lalo na nung dumating si Tanggol. Naging parang pugad tayo ng mga magnanakaw at mga kriminal at parami tuloy tao. Takot pumunta sa Quiapo. Yun ba ang pinatutungkulan ni Jesus Nazareno? Bakit may mga nagtitinda? Hindi ho nila tinitinda doon yung mga kakanin, fishball, sa malamig, o anumang mga kagamitan. Hindi po yun yung mga nagtitinda na tinutukoy sa templo. Bakit may mga nagtitinda sa templo? Alam niyo po nung panahon ng Panginoon natin, may mga pagkakataon, bukod sa dasal, bukod sa abuloy, meron silang kailangang ialay. Natatandaan po ninyo, si San Jose at ang mahal na Birhen, 40 araw matapos ipanganak si Jesus Nazareno, nag-alay sila ng mga kalapati. Kasi po sa templo noon, may mga hayop na kailangan silang ialay. Yung kalapati, yun ay para sa mga mahihirap. Kung medyo nakakaangat ka, tupa. Pag talaga namang kargado ka, baka ang iaalay mo. Hindi kaya ni San Jose at ng mahal na Birhen yung baka, kaya kalapati lang sila. Pero dapat, yung mga alay na hayop na yun, na kakatayin at iaalay sa sakripisyo ng altar noon sa templo, dapat po walang dungis, walang pilay, walang sugat. Dahil dapat nga, ang alay ay puro at malinis. Kung iisipin nyo po, mantakin nyo po yun, si San Jose at ang mahal na Birhen, galing pang Nazaret sa Galilea, galing probinsya yan. Halimbawa, galing pang Batangas yan, o galing pang Quezon. Sila nga, naalala nyo, nung unang Pasko, di ba? Naglalakbay sila. Naglalakad lang si San Jose. Ang mahal na Birhen, nakasakay doon, no? Sa asno. Ilang araw silang naglalakbay. Isipin niyo yun, kung dala mo yung kalapate, magkakalasog-lasog na yun pagdating sa Jerusalem. Dala mo yung tupa, pilay na yun pagdating sa Jerusalem. Hindi natatanggapin. Kaya yung mga mag-aalay, sasabihin nila, paano ngayon yan? Paano kami mag-aalay? Sasabihin ng mga taga-templo, sasabihin ng mga taon sa may templo, no problem. Kailangan mo ng kalapati, may kalapati kami dito. Kailangan mo ng tupa, kailangan mo ng baka, meron dito. Ang masaklap, may patong, ang mahal-mahal nung itinitinda nila. At dapat
sa kanila lang bumili. Halimbawa, isang araw magugulat kayo, sabihin ko, o pwede na tayo magtulos ng kandila sa Nazareno. Pero, kandila lang ni Father ang pwedeng itulos diyan. Sa akin lang kayo bibili, hindi pwede yung kandila sa labas. Parang ganun yung ginawa sa templo. Ayan, kaya pag narinig niyong nagtitinda na ako ng kandila, pagalitan niyo ako kasi hindi ko dapat ginagawa yon. Pag sinabi ko sa inyo, yung panyo lang ni Father ang pwedeng humaplos sa Nazareno, sabihin nyo, paano yun, Father? Wala kaming panyo. Sabihin ko, no problem, may panyo ako. 500, lagot. Pagagalitan ako ng Nazareno. Ganun yung nangyari sa templo. Kasi yung pagsamba, nagiging pang-aapi na rin at panloloko, lalo na sa mga mahihirap. Kaya hindi raw mapaghihiwalay ang pagsamba at paggalang sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Kaya ito yung paalala din sa atin. Hindi mahihiwalay yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Ang isa pang ikinagagalit ni Jesus sa Nazareno, akala ng mga tao, yung alay nila, yung handog nila, pwede nang pamalit sa kanilang buhay. Mag-aalay ako, siguro nga iba sabihin niya, baka ang iaalay ko. Kasi malaki pala ang kickback. Malaki ang nakukurakot. Malaki ang nadadaya sa negosyo. Kaya akala niya, pambayad utang, pamalit yung handog niya sa kanyang buhay. O baka naman meron na, wag naman. Magnanakaw ka, tapos sabihin mo, mahal na poon na, 20% naman iaalay ko sa iyo, kaya absueltuhin mo na ako. Intindihin mo na lang ako. Total, may kaparte ka naman dito sa akin. Mali po yun. Hindi po pamalit ang inaalay natin sa simbahan. Hindi pamalit yung ating debosyon. Mahal na pong Nazareno, ha? Basta tuwing Biyernes, walang mintis. Nandito ako. Pero pagdating mo naman sa opisina, sa tindahan, nang dadaya ka ng tao, pinapatungan mo rin. Nadaya mo yung kiluhan, hindi mo binibigay ang sukli, hindi ka nagbabayad ng totoo. Hindi ka tapat sa asawa mo. Hindi mo pinananagutan ng responsibilidad sa anak mo. Pinagbibili mo ang boto mo. Namimili ka ng boto. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sayang lang yung misa natin. Sayang lang yung paglakad mo ng paluhod. Baliwala lang yung taas-taas ng kamay natin, pasana natin, prosesyon natin, kasi hindi pamalit yung alay. Kaya nga, itinaboy na ni Jesus sa Nazareno yung mga paninda. Kasi mali din yung pangunawa sa mga alay, doon sa mga tinitinda. Kaya para bagang sabi ni Jesus Nazareno, tanggalin nyo na lang ito. Hindi yan ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ang inyong puso, ang inyong buhay, ang inyong pagsunod. Kaya parang patikim po ito nung magiging tema natin sa piyestang darating. Mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Baliwala raw lahat ng handog natin kung hindi rin tayo sumusunod. Kaya nga, masdan niyo po ang Poong Nazareno. Naghandog siya ng buhay niya para sa atin dahil sumusunod siya sa Ama. Buong buo ang kanyang paghahandog sapagkat bahagi dito ang pagsunod. Kaya't ang tunay na deboto, hindi lang paghahandog ang kanyang inaalay,
kung hindi ang kanyang pagsunod. Ang tunay na deboto, hindi lang sumasamba sa simbahan, kung hindi maging sa paglabas ng simbahang ito, tuloy-tuloy ang kanyang papuri sa Diyos sa kanyang ginagawang mabuti at pagsunod sa Kanya. Napakaganda po. Sinimulan nyo ng magandang araw na ito, maaga pa lang nandito na kayo. Kasi gusto nyo maghandog, mamanata, magdebosyon, mag-alay. Ang ganda ng simula natin, huwag nating sayangin. Tuloy-tuloy ito. Hindi ito matatapos mamaya pag nag-antanda na tayo ng krus. Natapos na ang misa. Tapos na ang misa, pero hindi pa tapos ang pag-aalay natin sa Kanya. Ang gagawin natin mamaya dyan sa labas, ang sasabihin natin mamaya sa labas, ang mga pipiliin at pupuntahan natin mamaya sa labas, bahagi pa rin ng ating paghahandog at pag-aalay. Nawa, katulad ni Jesus Nazareno, maging dalisay, maging kaaya-aya ang ating alay sa Ama.